Magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao. Kalaboso na ang kasambahay ng pinatay na dating Vice Presidente ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Suspect na siya ngayon sa krimen. Pero sabi po ng suspect, hindi niya magagawang patayin ang profesor na mahal daw niya. Nakatutok si Oscar Oida. Nitong March 15, natagpo ang patay sa loob ng kanyang bahay si Dr. Alfredo Dimaano, dating Vice President ng pamantasan ng lungsod ng Marikina. Sabi noon ng kasambahay niyang si Glenn Palasan, baka kagagawan daw ito ng isa sa bisita ng profesor. Nakasombrero siya, tapos itim yung damit niya. Payat, parang taga rito ko lang yata. Tapos malupay pa yung katawan niya, hindi malaki pa nga ako eh. Siya ngayon ang kalaboso at kinasuhan ng murder at theft. Pero todo tanggi si Palasan at idiniin ang kasamang lalaki ng biktima. Yung bisita po niya nung namatay po si Kuya, nung gabi na yun, sana po sir, kung gusto ng hustisya kay Kuya, maniwala naman po sila sa akin. Paano po natin maano yung hustisya pag hindi po sila maniniwala sa akin? Hindi raw niya magagawa ang ipinipintang sa kanya. Hindi po, love na love po. Pinapaaral naman po ako ni Kuya, bakit ko gagawin yun? Sana po sir, tulungan niyo ako sir, hindi po totoo yun. Gayunman, ayon sa Marikina Police, may mga ebidensya silang patunay na nasa kwarto ng biktima si Palasan nang mangyari ang krimen. May nakuha pang t-shirt sa kanya na may patak yung talsik ng dugo. Yun ang gamit niya nung gabing yun. Imposible rin daw ang sinabi ni Palasan na wala siyang narinig nung gabing napatay ang kanyang amo. Yung mga kapitbahay, may narinig na ungol. Away muna, away, and then kalabugan, and then ungol. So that was between 2 to 4 in the morning. So, pag yung kapitbahay, okay, sa labas na ng kon mo, ay narinig yun, bakit ikaw na nasa baba, hindi mo narinig? Ayon sa pulis, ang lalaking nahuli kam na paalis ng apartment, kasabwat umano ni Palasan. Pag maliit na tao, kagaya ng isang namin, yung isang suspect natin, yung bagets, na nakita doon sa CCTV, medyo maliit ito. Hindi niya kayang kontrolin yung malaki. Kasi pag, halimbawa sa iyo, may sasakal sa'yo, di ba gusto pumalag ka? No? Yung kung mas maliit ang pagkon sa'yo, pwede kang makawala. Pero pag mas malaki ang katawan na kon sa'yo, kung mababaw sa'yo at sinakal ka, may hirapan kang makapalag. Pinagtulungan siya. Napag-alaman ng Marikina Police na bagong nangyaring krimen. Kasi nga, sinasaway ni Doktor yung si Glenn sa kanyang mga gawain na ayaw ni Doktor na ginagawa niya. Gaya nung magpupuyat, magpi-Facebook, magdamag, gano'n, nagpapatugtog ng malakas, gano'n. Tapos yung kung sino yung kausap sa telepono, cellphone. Lately, nung bago na mangyari yun, kinuha ni Dr. Dimaano binawin niya sa Dr. Dimaano yung cellphone ay binigay niya kay Glenn. At tinakot siya na pag hindi ka magbago, papadeport kita sa Surigao. Yan. Ayaw ni Glenn na bumalik na sa Surigao. Yan. Kaya nakikita na, mula doon, nagtanim ng lihim na galit si Glenn sa amo niya. Yan. Kaya yun ang sa naging motibo magpatay kay Dr. Dimaano. Nadakip si Palasan kahapon matapos mahulihan ng iligal na droga habang naglalakad sa Barangay Concepcion 1. Base sa pag-background check nila kay Palasan, kilala raw itong drug personality sa Surigao. Itinanggi ito ni Palasan. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.